England, London, One Whitehall Place. Nakaupo sina Jordan at Loren sa isang world-class na luxury gold na karwahe, 6.6 metro ang haba at mahigit 3 tonelada ang bigat, na hinihila ng 6 na kabayo. Kahit saan sila dumaan, nagpupugay ang mga tao at kumukuha ng litrato. Nag-ipon ng lakas ng loob, kumaway si Loren sa mga tao sa labas ng karwahe. Mukha siyang Queen of England. Buti na lang at medyo nakainom si Loren sa bar. Kung hindi, tiyak na mahihiya siyang gawin ito. Masyadong bongga. Tuwang-tuwa si Loren na hindi niya alam ang gagawin. Sinabi niya kay Jordan, "Hubby, kurutin mo ang mukha ko." Nataranta si Jordan. Para saan? Parang nasa panaginip ako ngayon. Parang hindi totoo ang lahat. It's just too perfect. Hindi ko akalain na makakatanggap ako ng ganoong pagtrato sa England. Ngumiti si Jordan. Honey, hindi sapat na masakit ang pagkurot sa mukha mo. Bakit hindi ko kurutin ang ibang bahagi mo? Ginagaranti ako na masasaktan ka ng sobra at agad mong malalaman kung totoo ba ito o panaginip. Isang mahinang sampal ang ibinigay ni Loren kay Jordan na medyo nahihiya. Ang sungit mo. Ang daming nanonood sa atin. Huwag kang magulo. Gayunpaman, walang pakialam si Jordan. Matapang niyakap si Loren at sinabing, "Ano ang dapat ikatakot? Ito ang ating teritoryo. Gustuhin man nating magpakatanga sa karwahe na ito, sino ang maglalakas loob na tumutol? Kung nahihiya ka at nag-aalala tungkol sa karamihan ng tao, maaari akong makakuha ng isang tao upang linisin ang lugar. Ipinapangako ko na sa loob ng 10 minuto, walang sinumang tao o sasakyan sa 2 lansangan na ito." Alam ni Loren na hindi nagyayabang si Jordan. Sumandal siya sa balikat niya. Hindi na kailangan. Salamat, hubby. I'm so happy. Matapos makita sina Jordan at Loren na sumakay sa karwahe, dali-daling sumakay sina Zara at Brad sa Rolls Royce ni Fanny. Sinabi nila sa driver, "Sumunod ka sa gintong karwahe sa harap." Gayunpaman, ang mamahaling Rolls Royce ay pinigilan ng mga maharlikang gwardiya nang makalapit ito sa gintong karwahe ni Jordan. Hindi ka pinapayagang makalapit sa gintong karwahe. Ibinaba ni Zara ang bintana at ipinaliwanag sa mga Royal Guard, "Sir, huwag niyo po kaming harangan. Kasama po namin sina Mr. at Mrs. Steele." May 8 kutsero sa gintong karwahe ni Jordan. 3 sa harap at 3 sa likod. Bukod dito, may 2 pang sumusunod sa likod mismo ng karwahe. Pumunta ang isa sa kanila at kumatok sa bintana ng karwahe. "Mr. Steele, may puting Rolls Royce sa likod. Sinasabi nila na kasama mo sila. Pinapayagan mo ba silang sumunod?" Espesyal na inayos ni Jordan ang paglalakbay na ito upang patunayan ang punto kay Fanny at sa iba pa. Siyempre kailangan niyang hayaan silang sumunod sa kanya. Hayaan silang sumunod sa likod ng karwahe, utos ni Jordan. "Panginoon ko." Sa pahintulot ni Jordan, nakasunod ang Rolls Royce ni Fanny sa likod ng karwahe. Habang sila ay nakasakay sa gintong karwahe ni Jordan, ang kanilang sasakyan ay maaaring makalampas din sa mga pulang ilaw. Higit pa riyan, sila rin ay pinapasaya ng mga tao sa lansangan. Tuwang-tuwa si Zara. Napakasarap sa pakiramdam. Para akong prinsesa na tinatanggap ng mga karaniwang tao. Mula sa kanyang tabi, patuloy din si Beatrice sa pagkuha ng mga larawan. Kung sasabihin ko sa aking mga kaibigan na nalampasan ko ang mga pulang ilaw sa mga kalye ng London at hayaan ang mga maharlikang gwardiya na linisin ang daan para sa amin, sila ay siguradong inggit ka sa akin. Si Zara at ang iba pa ay mula sa mabubuting pamilya. Ngunit ang kanilang katayuan sa kanilang bayang kinagisnan ay hindi binilang sa ibang bansa. Hindi maaaring maging mayabang ang isa sa ibang bansa. Maaari kang arestuhin para sa kahit isang maliit na pagkakasala at wala sa iyong mga koneksyon sa bahay ang makakatulong sa iyo. Sa makatuwid, kahit na ang mga mayayamang tao tulad ni Zara ay karaniwang napakahusay na ugali sa ibang bansa. Hindi pa nila naranasan ang gayong pagtrato. Salamat sa Jordan, nakaranas sila ng walang kapantay na paggamot ngayon. Sa ginintuang karwahe, tinanong ni Loren si Jordan, "Hubby, paano mo nagawang hiramin ang ginintuang karwahe na ito sa reyna ng Inglaterra?" Nataranta si Jordan. "Manghiram." Sinabi ni Jordan, "Tumingin ka sa itaas ng bintana at tingnan kung ano ang nakasulat doon." Naguguluhan, kinapa ni Loren ang kanyang leeg upang tingnan. Agad siyang nabigla. "Bakal.
Ang salitang steal ay nakasulat sa loob ng karwahe sa magandang script. Nagulat si Lauren. Ito ba ang karwahe ng iyong pamilya? Tumango si Jordan at sinabing tama. Ito ang ginintuang karwahe ng aming pamilya, hindi ang reyna ng Inglaterra. Hindi maintindihan ni Lauren. Bakit mayroon ding gintong karwahe ang pamilya Steele? Hindi ba ito eksklusibo sa maharlikang pamilya? Ipinaliwanag ni Jordan, ang aking lolo ay umalis sa Villa ilang taon na ang nakalilipas. Gusto niyang maghanap sa isang lugar sa ibang bansa upang masiyahan sa kanyang mga huling taon. Noong panahong iyon, ang aking lolo ay gustong pumunta sa mga lugar tulad ng England, France, Germany, Switzerland, at B. As you know, my grandfather has a lot of money. Nang malaman ng mga bansang ito na ang aking lolo ay naghahanap ng isang lugar sa ibang bansa upang manirahan, nag-aalok sila ng lahat ng uri ng mga benepisyo upang maakit ang aking lolo. Gusto nilang manirahan siya sa kanilang bansa. Seryosong nakikinig si Lauren. Isang malaking shot ang lolo ni Jordan. Narinig ni Lauren mula sa kanyang lolo na ang mga ari-arian ni Charleston ay maaaring karibal sa kayamanan ng isang buong bansa. Sa makatuwid, ang mga bansang ito ay tiyak na mag-iisip ng mga paraan upang mapunta si Charleston. Malaking benepisyo ito sa ekonomiya ng kanilang bansa. Walang makapagsasabi na hindi matalino si Lauren. Tanong niya, kaya inaalok ng England ang gintong karwahe na ito sa Steeles bilang isa sa mga benepisyo. Ngumiti si Jordan at tumango. Tama. Espesyal na ginawa ng England itong ginintuang karwahe para sa pamilya Steele. Mas maluho pa ito kaysa sa Queen of England. Hanggat nasa karwahe na ito, malaya tayong makakabiyahe sa Inglaterra. Bukod dito, kailangang makipagtulungan at protektahan tayo ng lahat ng lokal na opisyal ng pulisya. Medyo nabigla si Lauren. Akala niya ay hiniram ni Jordan ang karwahe na ito sa reyna ng Inglaterra. Ngayon lang niya napagtanto na ang karwahe na ito ay pagmamay-ari ng Steeles. Pag-aari ito ng pamilya ng kanyang asawa. Ito ang kanilang karwahe. Ang aming karwahe. Sa sandaling iyon, hindi kailanman nadama ni Lauren ang higit na katulad ng reyna ng Inglaterra. There's a photo of her below. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pumasok na tayo at umorder ng kahit anong mamahaling alkohol na gusto mo. Promise you won't have to spend a single centimo. Nagmamadaling sinabi ni Zara, naniniwala ako sa'yo. Naniniwala kami sa'yo. Jordan, maaari ka pang sumakay ng gintong karwahe. Ang pagbili ng ilang bar ay walang halaga sa'yo. Tama, Fanny. Mukhang nahihiya si Fanny. Nakagat niya ang labi habang tinitignan ang makintab na dead letters. Kabaligtaran sa ipinakita niyang katangahan kanina, ngayon ay parang nakain lang siya ng subo ng Thai. Wala nang iba pang kinainisan ni Fanny kundi si Jordan sa pagsasabing napaka-impluwensya niya sa England. Kung si Jordan ay isang ordinaryong mayamang pangalawang henerasyong tagapagmana mula sa ibang bansa maliban sa England, hindi sana siya target ni Fanny ng ganito. Noon pa man ay naiinggit si Fanny kay Lauren. Ang tanging bagay na naramdaman ni Fanny na mas mataas kay Lauren ay ang nakakita siya ng isang mayaman na asawa mula sa England. Kaya naman, tuwing may issue ang mga babae tungkol sa England, hahanapin nila si Fanny dahil siya ang pinakamakapangyarihan dito at makakatulong sa kanila. Kaya naman, ayaw niyang maniwala na makapangyarihan din ang asawa ni Lauren sa England. Gayunpaman, napatunayan ng katotohanan na hindi siya dapat nag-alinlangan o nagalit kay Jordan. Tinulak ni Zara si Fanny at bumulong, Fanny, huwag kang masyadong mahiya. Humingi ka ng tawad kay Jordan. Lahat tayo ay malapit na kaibigan ni Lauren at palagi tayong may magandang pagkakaibigan. Huwag tayong magkaaway. Walang ibang pagpipilian, kinagat ni Fanny ang kanyang dila at naglakad papunta sa Jordan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, Jordan, pasensya na. Hindi ako dapat nagduda sa'yo. Humihingi ako ng tawad. Nauna nang pinakiusapan ni Jordan si Fanny na sampalin ang sarili. Itinaas ang kanyang kamay, sinampal ni Fanny ang kanyang sariling katangi-tanging mukha. Ngumisi si Jordan at nagtanong, naniniwala ka ba na si Lauren ang reyna ng English bars ngayon? Tumango si Fanny. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako na ang lahat ng mga bar sa England ay pag-aari mo guys. Napakaganda mo. I was ignorante. Pero pinilit ni Jordan. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. 2 bar lang ang nakikita natin. Paano mo ako paniniwalaan ng ganito? Magkano ang bibilhin ng 2 bar lang?
Hindi ba? Halika, ituloy natin ang paglalakbay na ito. Ang nangingibabaw na tono ni Jordan ay nagulat sa mga babae. Iyan napakalalim ng pagdududa ni Fanny tungkol sa kanya kanina, at ngayon, napakadali niyang sinasabi na naniwala siya sa kanya. Wala nang babalikan ngayon, gagawin niyang paniwalaan siya nito sa lahat ng paraan. Dahil marami siyang ginawang bar na naglalagay ng mga letrang E sa kanilang mga karatula sa harap sa loob ng isang oras, gusto niyang masaksihan niya silang lahat. Honey, sumakay ka na sa karwahe. Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Lauren at inakay siya pabalik sa karwahe. Nang makita ni Lauren ang nahihiyang ekspresyon ni Fanny, sinabi niya kay Jordan, "Hubby, medyo vain lang si Fanny. Actually, hindi naman siya masamang tao. At saka, dapat maniwala siya sa'yo ngayon. You don't have to plead for her. She won't change unless tinuturuan mo siya ng magandang lesson. Besides, this is your first day in England. I want you to tour your businesses and inspect them." Kaya lang, dinala ni Jordan si Lauren sa ikatlo, ika-4 at ika-10 bar. Ang bawat bar ay may mga letrang E sa mga karatula sa harap nito. Ibig sabihin, si Lauren ang may-ari ng bar. Sa pasukan ng ika-10 bar, muling tinanong ni Jordan si Fanny at ang iba pa, "Ngayon, naniniwala ka ba na hindi ako gumagawa ng walang laman na pag-aangkin? Iniisip mo pa rin ba na ako ay isang pushover? Hindi ako tulad ng iyong karaniwang asawa. Hindi ako bumili ng bahay o kotse para kay Lauren, at hindi ako nagbayad ng kahit isang sentimo para sa regalo ng kasal kapag tayo ay nagpakasal. Dapat mong isipin na ako ay isang lalaki na walang silbi dahil sa iyong mga mata ay walang kabuluhan. At isang kotse para sa kanyang asawa o maghanda ng isang regalo sa kasal. Sinasabi ko sa iyo, mayroong isang buong mundo sa labas na may maraming mga sopistikado at may kulturang mga tao. Ang iyong mga basurang halaga at pamantayan ay nalalapat lamang sa sarili mong mababang uri ng mga lupon. May ilang mga tao sa mundong ito na hindi mo maiintindihan kahit kailan, lalo na't may karapatang humatol. Dinala na ni Jordan si Lauren sa 10 bar. Sa ngayon, medyo pagod na siya at ayaw na niyang ituloy ang biyahe para lang mapatunayan ang 3 babaeng ito. Kaya naman, tinuruan niya sila. Si Fanny, Zara at Beatrice ay nakatayo doon sa masunuring paraan. "I'm sorry, Jordan. Nagkamali kami. Hindi na kami mag-aasal ng ganito. Salamat sa leksyon, Jordan. Talagang tatandaan namin ang sinabi mo. Jordan, tama ka. Hindi kami ka-level mo. Mas sopistikado ka kaysa sa amin." Nakinig silang tatlo sa saway ni Jordan na masunurin. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng kapanatagan. Alam niya na kung siya ay mahirap kung hindi niya inihanda ang ginintuang karwahe ngayon. Ang 3 babaeng iyon ay hindi sasang-ayon sa kanya. Ayaw ni Jordan na ituloy ang pakikipag-usap sa kanila. "Babalik na kami ni Lauren. Huwag mo na kaming sundan." Sa sandaling iyon, sinabi ni Zara, "Jordan, Lauren, mananatili kami sa England ng ilang araw. Kung may oras ka, maaari ka bang kumain sa amin?" Ayaw maputol ni Lauren ang kanilang pagkakaibigan dahil sa nangyari ngayon. Sinabi niya, "Titingnan ko ang aking schedule. Lalabas ako para hanapin kayong mga babae kung may oras ako." Okay. See you, Lauren. Bye, Jordan. Bye, Lauren. 1:00 ng umaga sa Via. Sa loob ng mansyon ng pamilya Howard. Katatapos lang bigyang kasiyahan ni Hailey si Brad nang makarinig siya ng paggalaw sa ibaba. Hating gabi na pero may ilang mayamang socialite na malapit kay Marisa ang biglang dumating sa kanya. Nagpalit si Hailey ng mas nakaistilong damit at naglagay ng makeup. Tumingin si Brad sa kanya habang nakayuko para lagyan ng lipstick ang kanyang lipstick at sinabi niya na may kontentong ngiti, "Isa ka talagang top-notch na babae. No wonder mahal na mahal ka ni Jordan noon." "Sa totoo lang, medyo na-inlove na ako sa iyo ngayon." Tuwang-tuwa si Hailey. "Talaga? Tapos pakasalan mo ako, okay?" Ibinaba ni Hailey ang kanyang lipstick at nagsashay kay Brad. Niyugyug niya ang braso nito at umaktong may pagkakokwetish. Tumawa si Brad. "Magpakasal ka? Hailey, ano ang iniisip mo? Paano mo ako magiging asawa? Ang iyong bankrupt na pamilya ay hindi tugma sa aming pamilya Howard. Gayunpaman, ayos ka bilang isang may bahay." Ang mga salitang iyon ay labis na ikinalungkot ni Hailey. Hindi siya papayag na maging mistress. "Nga pala, nag-makeup ka at nagpalit ng damit. Saan ka pupunta?" tanong ni Brad.
Sumagot si Hailey, dumating na ang ilan sa mga kaibigan ng iyong ina. Magluluto ako ng sopas para sa kanila. Alam ni Brad na si Hailey ay nagsusumikap na kumita ng pabor sa kanyang ina para tanggapin niya ito bilang kanyang manugang. Gayunpaman, medyo naguluhan si Brad. Isa na ng umaga. Baliw ba itong mga matandang babae na ito? Dinadalaw ang aking ina sa kalagitnaan ng gabi. Napansin din ni Hailey na kakaiba ito. Hindi niya alam kung bakit sila nandito sa kalagitnaan ng gabi. Pumunta siya sa kusina at gumawa ng simpleng vegetable soup na personal niyang dinala sa sala sa unang palapag. Habang naglalakad si Hailey papunta kay Marisa, sinabi niya, "Tita, nakita ko na may mga kaibigan kayo at espesyal na gumawa ng pampalusog na sopas para sa inyong lahat. Tita, mga babae, mangyaring kumain." Napatingin sa kanya ang tatlong middle-aged na babae sa tabi ni Marisa at lahat sila ay pinuri siya. "Marisa, napakaganda at virtuous nitong babaeng ito. Girlfriend ba siya ni Brad? Not bad. Dadalo ba tayo sa kasal mo?" Malapit na. Nakaramdam ng hiya si Hailey sa kanilang mga papuri. "Masyado kayong mabait mga tita. Hindi ko po alam kung may karangalan akong maging manugang ni Auntie Marisa." "O sig po. Mga tita, gabi na po. May espesyal na okasyon ba ngayong gabi?" Hawak ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang na babae ang kanyang telepono at nagtanong, "Young lady, hindi mo ba tinitingnan ang social media? Hindi mo alam kung ano ang nangyari?" "Social media?" Nataranta si Hailey. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at binuksan ang kanyang social media account. Ang nangungunang trending na paksa ay #The Queen of English Bars. Matapos itong tapikin, nakita niya kaagad ang larawan ni Jordan at Loren na nakaupo sa isang gintong karwahe. Ang gintong karwahe ay tumingin lalo na nakasisilaw sa larawan. Nagpakita ito ng gilas at karangyaan. Sa loob ng karwahe, kumakaway sina Jordan at Loren sa mga tao. Ang kanilang marangal na ugali ay tulad ng isang hari at reyna. Natigilan si Hailey. Masama ang pakiramdam niya mula nang malaman niyang dinala ni Jordan si Loren sa England. At ang larawang ito ay nagsilbi ng isang nakamamatay na suntok kay Hailey. Pagkaraan ng ilang pagtap, binuksan niya ang seksyon ng mga komento at tiningnan ang mga komento. Ang ginintuang karwahe ng Queen of England. Sino ang dalawang nakaupo sa loob? Napakaganda ng babae. Para siyang reyna ng Inglaterra. Walang kapintasan ang kanyang aura, tindig at hitsura. Ito ang pinakamarangyang sasakyan na nakita ko. Isa pa, ito ang pinakamagandang babae na nakita ko. Tanging isang napakagandang babae ang karapat-dapat na umupo sa karwahe na ito. Kung pwede lang isang ride lang. Papayag na akong mamatay. Napakaswerte nitong babaeng ito. Gusto ko rin maging asawa ng gwapong lalaking iyon. Tumingin si Hailey sa mga komento, ang kanyang puso ay sumasakit. Sa hitsura, hindi siya inferior kay Loren. Bukod dito, mas bata siya sa kanya ng 2 taon. Kung si Hailey ang nakaupo sa loob ng karwahe, tiyak na magiging perpekto rin ang imahe. Pupuri at inggit ang mga netizens sa kanya, hindi si Loren. Ang ginintuang karwahe ng reyna ng Inglaterra ito ay dapat na akin. Napuno ng matinding panghihinayang si Hailey. Bigla niyang naalala na kakatapos lang niyang magpakasal, kinausap niya si Jordan tungkol sa pagpunta sa England para bisitahin ang pamilya nito. Malaki ang paghanga sa kanya ni Jordan noon. Sinabi niya sa kanya na tiyak na mag-aayos siya ng isang ingrandeng pagsalubong para sa kanya pagdating nila sa England upang hindi niya makalimutan ang karanasan. Na-curious si Hailey at nagtanong kung anong klaseng welcome. Ngunit tumanggi si Jordan na sabihin sa kanya, sinabi na ito ay isang sorpresa. Kaya ito ang sorpresa. Naintindihan naman agad ni Hailey. Kinagat niya ang kanyang labi, luha sa selos at pagsisisi na halos umagos. Kung hindi hiniwalayan ni Hailey si Jordan, siya na ang nakaupo sa gintong karwahe ngayon at magiging kainggitan ng lahat. Sa sandaling ito, tinatalakay ng mga mayamang sosyalidad ang bagay na ito. "Marisa, ang iyong manugang ay talagang kamangha-mangha. Talagang mayroon siyang napakagandang relasyon sa reyna ng Inglaterra na maaari niyang hayaang sumakay si Loren sa kanyang ginintuang karwahe. Narinig ko na hindi lamang sinuman ang maaaring umupo sa gintong karwahe na ito." Tama. Kahanga-hanga ang mga stile. No wonder gusto mo siyang maging manugang. Ang sarap mo. Nga pala, Marisa, bakit hindi ka sumama sa kanya sa England? Hindi ba pumunta si Stefan?
Sa buong panahon, si Jordan ay nakatira sa bahay ng mga Howard. Ni hindi niya kayang bilhan ng bahay o sasakyan si Lauren. Dahil dito nawalan ng mukha si Marisa sa harap ng mga kaibigan. Ngayong pinupuri ng mabubuting kaibigan si Jordan, medyo nahiya si Marisa. Naku, balak ko sanang sumama sa kanila at nag-impake na ng mga bagahe ko, pero papasok na sana ako ng eroplano, bigla akong sumakit ng ulo, paliwanag ni Marisa. Talagang nagmamahal sa akin ang manugang kong iyon. Natatakot siya na baka mapagod ako sa paglalakbay at ang mahabang bayahe ay magpapalala ng sakit ng ulo ko. Hiniling niya sa akin na magpahinga ng ilang araw bago tumawid. Muli namang pinuri ng mga babaeng iyon si Jordan matapos marinig ang paliwanag ni Marisa. Wow, tingnan mo si Jordan. He's so considerate toward his mother-in-law. Kung ang sarili nating mga manugang ay kalahating kasing ganda ng sayo. Tumawa ng malakas si Marisa. Si Jordan sure marunong magtrato ng maayos sa mga tao. Madalas niyang minamasahe ang paa ko at mga ganyan. Ang galing niya. Hahaha. I envy you, Marisa. Mukhang nasa mabuting kalusugan ka ngayon. Masakit pa ba ang ulo mo? Tumigil sandali si Marisa bago ngumiti. Mas mabuti. Kung gayon, mag-book na tayo ng flight papuntang England. Iminungkahi ng isa sa mga babae. Natigilan si Marisa. Kami? Bakit? Gusto mo rin bang sumama? Tama. Naiinip na tayo sa bansang ito. Makakapunta tayo sa ibang bansa at makaranas ng mga bagong bagay. Hindi ba't maganda yon? Tama. Nagkataon na nasa England din ang anak ko. Napaka-impluwensya ng manugang mo sa England. Dapat hayaan mo akong ipakilala ang ulol kong anak kay Jordan. Medyo awkward ang pakiramdam ni Marisa. Siyempre gusto rin niyang pumunta sa England. Ngunit tumanggi si Jordan na palayain siya. Gayunpaman, ang mga babaeng ito ay matagal nang matalik na kaibigan ni Marisa. Ilang dekada na silang magkakilala. Dahil sila na ang nagkusa na gawin ang kahilingang ito, hindi makatanggi si Marisa. Sige, mag-book na tayo ng flight at sabay tayong pumunta. With that, tumingin si Marisa kay Hailey at nagturo. Hailey, pupunta ako sa England sa loob ng ilang araw. Alagaan mong mabuti si Brad, okay? Gayunpaman, nabigo si Hailey na kilalanin ang mga sinabi ni Marisa. Tulala pa rin siyang nakatingin sa litrato sa screen. Ang larawan ni na Jordan at Lauren na nakaupo sa gintong karwahe. Natigilan si Hailey. Nagtawanan din ang mga socialite. Haha, nalilito ang babaeng ito. Masyadong nakakabilib ang litrato. Tama. Kahit halos 50 years old na ako, pinapantasya ko pa rin ang pagiging babaeng nakaupo sa karwahe. Seryoso ka ba? Gusto mo bang habulin ang manugang ni Marisa? Bagamat kaakit-akit ka pa rin sa iyong edad, mas bata siya sa iyo ng 20 taon. Hindi problema ang edad. Kung hindi si Jordan ang manugang ni Marisa, hindi ko hahayaan itong batang hunk off. Hahahahan. Habang nagkukwentuhan at nagtatawanan ang barkada, ngumiti rin si Marisa ng alanganin. Muli niyang tinawag si Hailey. Hailey! Hailey! Noon lang nagising si Hailey sa gulat at selos. Pasensya na po, tita. Tuloy po kayo. Akyat na po ako. Umakyat si Hailey at bumalik sa kwarto niya. Pagkabalik sa kwarto niya ay agad na nag-impake ng damit si Hailey. Nataranta si Brad. Hailey, bakit mo ini-impake ang iyong bagahe? Babalik ka ba sa Orlando? Sabi ni Hailey, pupunta ako sa England. Nagulat si Brad. Ano? Bakit ka pupunta sa England? Galit na inihagis ni Hailey ang kanyang mga damit sa bagahe at sumigaw, hahanapin ko si Jordan. Hahanapin ko ang lolo ni Jordan. Ako ang tunay na manugang ng pamilya Steele. Ako dapat ang nakaupo sa gintong karwahe, hindi si Lauren. Nakita na rin ni Brad ang post sa social media kanina. Tumawa siya ng malakas. Hailey, nababaliw ka na ba? Pinagpapantasyahan mo pa ba ang pagiging asawa ni Jordan? Nagkaroon na tayo ng mga anak. Sa tingin mo ba babawiin ka ni Jordan? Saka mas magaling ang kapatid ko sa'yo sa lahat ng aspeto. Huwag mo nang ang isipin na makipagkumpetensya sa kanya. Nang maisip ni Hailey ang nangyari kanina, nagalit siya. Kinuha niya ang isang set ng undergarments at ibinato sa mukha ni Brad. You start. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi mo ako nanligaw noon, hindi sana kami naghiwalay ni Jordan.
Kung hindi ka pumunta sa akin, ang dalawang anak ko ay kay Jordan. Brad, bastard. Noon pa man ay naging differential si Hailey kay Brad, patuloy na sinusubukang pasayahin siya at purihin ang sarili sa kanya. Pero ngayon, pinapagalitan niya talaga siya ng ganito. Nagalit din si Brad. Hailey, nababaliw ka na ba? How dare you talk to me with such an attitude? May binato ka pa nga sakin eh. Gusto mo pa ba akong makasama? Sino ang gustong maging mistress mo? Gusto kong maging manugang ng pamilya Steele. Gusto kong umupo sa isang gintong karwahe at maging reyna ng English bar, ganti ni Hailey. Isang panunuya ang lumitaw sa mukha ni Brad. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang umupo sa ginintuang karwahe ng Queen of England? Tumingin ka sa salamin at tignan kung karapat-dapat ka. Mayabang nasabi ni Hailey, araw-araw akong tumitingin sa salamin. Ang ganda-ganda ko. Ang ganda-ganda talaga. Hindi naman ako hamak kay Loren. At saka, nagkaanak na ako para kay Jordan. Nanganak lang si Loren ng babae. Kailangan kong pumunta sa England at hanapin ang lolo ni Jordan para humingi ng hustisya. Bang! Sinarado ni Hailey ang maleta at sinabing, isasama ko ang anak ni Jordan sa England bukas ng umaga. Ikaw na ang bahala sa anak natin. With that, umalis na siya sa kwarto ni Brad. Ikaw yigisi ka, bumalik ka dito. Bawal kang pumunta sa England para hanapin si Jordan. Akin ka. Noon pa man ay itinuturing na mura ni Brad si Hailey. Pero mayong aalis na siya, hindi niya kayang bitawan siya. Si Hailey ay talagang napakakakit-akit at kaakit-akit. Madali niyang magagalaw ang puso ng karamihan sa mga lalaki. Samantala, nakaupo pa rin sina Jordan at Loren sa gintong karwahe sa mga lansangan ng London, tinatanggap ang pagsamba ng lahat. Matapos iwanan ang kanyang mga kaeskwela, nagtanong si Loren, "Hubby, saan tayo pupunta?" Sa hotel? Tiningnan ni Jordan ang lalong magandang gabi sa hinaharap at sinabing, "Hindi tayo pupunta sa hotel. Pupunta tayo sa lugar ng aking pamilya upang makita si Lolo. Ang iyong ama ay naghahapunan kasama si Lolo." Agad namang kinabahan si Loren. "Naku, magkikita ba tayo mamayang gabi ni Lolo?" "Hindi, lasing na ako. Kung pupuntahan ko si Lolo ng ganito, siguradong isipin niya na hindi ako mabuting babae." "Hubby, kinakabahan ako at natatakot. Pwede ba tayong magkita bukas?" Ngumiti si Jordan. Kahit na ang pinakapangit na asawa ay kailangang makipagkita sa kanyang mga biyenan. Saka ang ganda-ganda mo. Ano ba ang dapat ikatakot? Mabuting tao at bukas ang isipan ng lolo ko. Wala siyang iniisip na babaeng umiinom. Lahat ng kapatid ko marunong uminom. Maaaring nakasimangot ang ilang matatanda sa mga babaeng umiinom. Baka isipin nilang hindi tamang babae ang mga ganyang babae. Ngunit ang lolo ni Jordan ay napaka-forward sa kanyang pag-isip at walang pakialam. Sa kabila ng mga sinabi ni Jordan ay lalong kinabahan si Loren, kahit palalong gumaganda ang kalangitan sa gabi sa kanyang harapan. Habang papalapit ang gintong karwahe sa isang lubhang liblib at prestihiyosong distrito, wala nang mga naglalakad sa mga lansangan. Nakarating silang dalawa sa isang magandang green park. Masayang tumingin sa paligid si Loren. "Hubby, dito ba tumutuloy ang lolo mo? Napakaganda ng lugar na ito." Sinabi ni Jordan, "Wala pa tayo. Kailangan nating dumaan sa burol sa harap, pagkatapos nito ay makikita natin ang isang kastilyo. Ang aking lolo ay nakatira sa kastilyo." Kastilyo. Inaasahan ni Loren kung anong uri ng kastilyo ang tinitirhan ng pamilya ng kanyang asawa. Dahil first time ni Loren dito at nakasakay siya sa karwahe ng kabayo, hiniling ni Jordan na magdahan-dahan ang driver para ma-enjoy niya ang tanawin. Ang ganda ng tanawin sa daan. Si Loren ay nag-enjoy sa magagandang tanawin at nagpatuloy siya sa pagkuha ng mga larawan. Maya-maya, nakarating na sila sa isang designated spot. Biglang sinabi ni Loren na wala ng internet connection ang phone ko. Sinabi ni Jordan, "Nandito na tayo. Tingnan mo ang kastilyo sa harap. Ito ang Steel Castle." Tumingin si Loren sa unahan at nakita niya ang isang maringal na kastilyo. "Wow, ang ganda ng kastilyo." "Steel Castle ang tawag dito." "Ipinangalan sa pamilya mo?" tanong ni Loren. Ngumiti si Jordan. "Sino pang pamilya Steele ang kilala mo?" Namula si Loren. "Nakakainis ka." Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Loren at sinabing, "Bumaba na tayo. Lakad tayo." "CJ,
Magkahawak kamay sina Jordan at Loren habang naglalakad silang magkatabi, masaya sa ilalim ng mga bituin. Ang kastilyo sa harap nila ay tahanan ni Jordan. Isang lugar kung saan pamilyar siya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang may naisip si Jordan. Victoria Clark. Biglang sumagi sa isip ni Jordan ang magandang mukha ni Victoria. Akala ko si Victoria ang babaeng iuwi ko. Sa totoo lang, madalas na pinagpapantasyahan ni Jordan ang sandaling ito kung kailan siya mag-uwi ng isang babae. Nung una, akala niya dito niya dadalhin si Hailey. Nang maglaon, naisip niya na magiging siya. Dala si Victoria. Hindi niya inaasahan na ang unang babaeng iuwi niya ay si Loren. Hindi na kailangang isipin si Hailey. Nabigo siya kay Jordan. Hindi siya karapat-dapat na pumasok sa Steel Castle. Pero Victoria, alam mo ba kung gaano kita gustong pumunta at makita ang tahanan ko? Medyo nalungkot si Jordan habang hawak niya ang kamay ni Loren. Ah! May tao dyan! Sigaw ni Loren. Napagtanto niya na may isang figurang nakatayo sa hardin. Nakangiting bati ni Jordan sa babae, "Hi." Ngumiti ang babae at may paggalang na yumuko kina Jordan at Loren. Iyan ang hardinero namin. May hardin ng bulaklak at taniman ng prutas sa labas ng kastilyo. Nang makita ni Loren ang pula at dilaw na mga bulaklak, hindi niya napigilang sumulong upang tingnang mabuti. Wow, ang gaganda ng mga bulaklak. Hindi pa ako nakakita ng ganyang mga bulaklak. Ano ang tawag sa mga yon? Wala pa akong nakitang katulad nitong fruit grove. Nakakain ba silang lahat? Nang marinig niya ang sunod-sunod na tanong ng asawa ay napangiti si Jordan. Huwag kang mag-alala. Marami tayong oras. Ipapakita ko sa iyo ang paligid sa labas bukas sa araw. Sa wakas, dumaan sila sa hardin at prutasan at pumasok sa kastilyo. Dalawang mahalikang sundalo ang nagbabantay sa pasukan ng kastilyo. Saludo! Sumaludo sila sa sandaling dumating sina Jordan at Loren. Ngumiti si Loren at tumango bago pumasok na kinakabahan. Anong dapat kong gawin, hubby? Kinakabahan ako. Bakit may mga royal soldiers sa bahay mo? Don't tell me na nasa kastilyo din ang reyna ng England. Hinawakan ng mahigpit ni Jordan ang kamay ni Loren at binilisan ang lakad. Kailangan niyang hayaan siyang makilala ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa lalong madaling panahon. Kung hindi, baka himatayin siya sa kaba. Ang loob ng kastilyo ay sobrang engrande at marilad na iniwan si Loren na nakatulala. Hindi pa siya nakakita ng ganito kalaki at karangyang kastilyo. Hindi niya napigilang magtanong, mayroon talagang isang marangyang kastilyo sa England. Bakit hindi ko ito narinig noon pa? Steel Castle. Hindi ka makakahanap ng anuman tungkol dito sa internet. Hindi mo rin ito mahahanap sa Google Maps. Iilan lang ang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon nito, paliwanag ni Jordan. Habang naglalakad sila sa maraming pasilyo, sa wakas ay hinila ni Jordan si Loren sa isang dining hall na kasing laki ng kanyang bahay. Lolo, dinala ko ang aking asawa upang makilala ka. Dinala ni Jordan si Loren sa dining hall sa Steel Castle. Ang dining hall ay malawak at hindi ka panipaniwalang maluwang, na may nakapaligid na ilaw na nagbigay ng espesyal na pakiramdam. Kung titingnan sa malayo, parang eksena sa mga pelikula. Ang mga light fixture ay mukhang mga antike, ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, napagtanto ni Loren na sila ay talagang mga high-tech na amenities. Napakalaki rin ng hapagkainan. Nakaupo sa hapagkainan ng lolo, ina, kapatid, hipag, tita, Stefan at Chlo ni Jordan. Ang pagkain sa hapagkainan ay isang nakasisilaw na tanawin na tila sumasaklaw sa isang buong hanay ng mga kulay, aroma at panlasa. Sa panahong ito, kahit na ang mga naninirahan sa isang kastilyo ay hindi kinakailangang may lahing maharlika, masisiyahan pa rin silang tratuhin na parang mga prinsipe at prinsesa. Nang makita ni Charleston si Jordan, tuwang-tuwa siyang tumayo mula sa kanyang kinaupuan at tuwang-tuwang naglakad papunta sa kanya. Hawak ang balikat ni Jordan, nagtanong si Charleston na may malalim na pag-aalala, "Jordan, okay ba ang mga mata mo?" "Ayos lang ako, lolo." Nakahinga ng maluwag si Charleston. "Anak, mahigit 3 taon ka nang hindi umuwi at nagdusa ka na." Gayunpaman, naniniwala si lolo na malamang na lumaki ka mula sa iyong mga karanasan. Ngumiti si Jordan at tumango. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang ina at niyakap ito. "Nanay." Ang ina ni Jordan ay may napakarangal na tindig.
Nakasuot siya ng eleganteng damit at tinapik ang balikat ni Jordan. "Namiss kita ng sobra." Ayon sa mga tuntunin ng pamilya Steele, hindi maaaring lihim na makipagkita ang mga magulang sa kanilang mga anak habang sila ay nasa pagsasanay sa ibang bansa. Kaya naman, mahigit 3 taon na ang nakalipas mula nang huli siyang makita ng ina ni Jordan. Matapos yakapin ang kanyang ina ay binati ni Jordan sina Jess at Yumi. "Jess, Yumi." Napatingin si Jess kay Jordan at masayang ngumiti. "Jordan, welcome home. Good job sa iyong business trial." "Salamat." Napatingin si Jordan sa tita niya. "Tita, andito na po kayo." "Masyadong." Ang tiyahin ni Jordan ay isang napakaayos na babae na may pinong aura. Napangiti siya. "Ngayon ang araw ng iyong pagbabalik. Napaka-importanteng okasyon. Siyempre dapat nandito ako para makita ka." Ngumiti si Jordan at ipinakilala si Loren sa kanyang pamilya. "Lolo, nanay, tita, ipapakilala kita sa asawa ko, Loren." Sa sandaling ito, labis na kinakabahan si Loren. Sinuri niya ang mga miyembro ng pamilyang Steele na kumakain sa malaki at eleganteng dining hall na ito. Ang lahat ay napaka-poised at sopistikado, ang kanilang mga damit ay mukhang mahal at masarap. Lalo siyang kinabahan nito. Magalang na binati ni Loren ang pamilya ni Jordan. "Kumusta, lolo, nanay, tita, kuya Jess, ate Yumi?" Nang makita kung gaano siya kinakabahan, umiti si Charleston at sinabing, "Loren, pamilya tayo. Magpahinga, maupo at kumain sa amin." Sabi ni Jess, "Loren, si lolo at nanay ay napaka-easygoing na tao. Nabalitaan ko na umiinom ka sa isang bar kanina. Umiinom din tayo. Halika, sabay tayong uminom." Si Stefan naman ay medyo nahiya. Agad niyang sinaway si Loren. "Loren, you're too outrageous. This is your first day at your husband's house, yet you ran off to go drinking with your friends. That is too rude. Sino ang mas mahalaga? Your friends or your in-laws? You are a girl but you came in smell of alcohol. This is outrageous." "Sorry." Nagmamadaling lumapit ang ina ni Jordan. Mainit niyang hinawakan ang kamay ni Loren at sinabing, "Mahal, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Stefan, hindi mo kailangang maging formal sa amin. Pamilya tayo." Dagdag ni Charleston. "Tama, Stefan. Umiinom ang lahat ng babae sa pamilya Steele. Hindi naman ito malaking bagay. Halika, Loren, maupo ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong kainin at ipapahanda ko ito sa kusina." Habang inaakay ni Jordan si Loren sa kanyang upuan, tiningnan niya ang masaganang pagkain sa hapagkainan at sinabing, "Hindi mo kailangang problemahin ang iyong sarili. Napakaraming ulam. Hindi ko alam kung saan magsisimula." Binatukan muli ni Stefan si Loren. "Loren, paano mo naisipang kumain ngayon? Napaka-insensitive mo. Halika at buhusan mo ng alak ang lahat." "Okay." Nagmamadaling bumangon si Loren at nagsali ng alak para kay Charleston. Sinabi ni Jordan kay Stefan, "Tay, hindi mo kailangang maging sobrang tensyonado. Napaka-easygoing ng pamilya ko. Wala kaming masyadong rules." Alam ni Jordan na kahit kailan ay hindi pinagalitan ni Stefan si Loren ng ganito pabalik sa kanilang tahanan. Sa katunayan, bihira siyang magsalita sa bahay. Kung sa bagay, si Marisa pa ang magsasabi ng mga ganyan. Halatang kinakabahan lang ang kanyang biyenan sa tahanan ng pamilya Steele. Si Loren ay masunuri na nagbuhos ng alak para sa lahat. Panay ang tingin ng tiyahin ni Jordan kay Loren habang pinupuri ito. "Ang pangalan mo ay Loren, tama? Hindi masama. Pareho kayong maganda at maganda. Mr. Howard, nagpalaki ka ng isang napakagandang anak na babae." Namula ang mukha ni Stefan. Dinampot niya ang kanyang baso ng alak at tuwang-tuwang sinabing, "Masyado kang mabait. Paano ko matatanggap ang ganoong kataas na papuri? Ako. I-toast kita." "Salamat." Dahil doon, naubos ni Stefan ang kanyang alak sa isang lagok. Nagulat si Jordan sa ginawa niya. Ano bang problema ng biyenan ko ngayon? Napaka-edgy niya." Pinagmasdan ni Jordan ang ekspresyon ni Stefan habang nakatingin sa tiyahin. Napagtanto niyang iba ang hitsura ni Stefan kapag nakikipag-ugnayan sa kanya. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Jordan. Ngayon naiintindihan na niya ang nangyayari. No wonder nakiusap si Stefan na dalhin ko siya dito. Gusto niyang makita ang tiyahin ko.
Masasabi ni Jordan na interesado si Stefan sa kanyang tiyahin. Noon, gusto ng pamilya Howard na magpakasal sina Stefan at tiyahin ni Jordan. Sa kabutihang palad, hindi sila nagtagumpay. Kung hindi, wala si Loren ngayon. Nang makita ni Loren ang kanyang ama na umuubos ng kanyang alak, naisip niya na gusto rin itong gawin niya ito. Tumayo si Loren, dala ang kanyang baso ng alak at sinabing, "Lolo, Nanay, Tita, Kuya Jesse, Ate Yumi, pasensya na po, naging masungit ako at na-late ako. Parusahan ko ang aking sarili sa pamamagitan ng pag-ubos sa baso ng alak na ito." Dahil doon, inubos ni Loren ang kanyang baso ng white wine. Ngumiti si Jesse at pumalakpak. "Wow, well done. You are really an outstanding woman. Not bad, not bad." Pagkaupo ni Loren, hinila ni Jordan ang kamay niya at bumulong, "Honey, ang bangis mo ngayon. Uminom ka ng red wine, brandy at ngayon ay white wine. Dahan-dahan lang. Kailangan pa nating binyagan ang bago nating higaan ngayong gabi." Medyo nahihilo talaga si Loren. "Hubby, kung malasing ako mamaya, bantayan mo ako at huwag mo akong hayaang magpakatanga." Masyado ring curious si Jordan dahil hindi pa niya nakitang lasing si Loren. Ilang beses na siyang nakipag-inuman sa kanya at napagtanto niya na ang kanyang pagpapaubaya sa alkohol ay medyo mabuti. Tinanong ni Jordan, "Honey, ano ang kadalasan mong ginagawa kapag lasing ka?" Sumagot si Loren, "Kumakanta ako eh." Nagulat si Jordan. Agad niyang pinitik ang kanyang mga daliri at pinalapit ang isang maid. Maghanda ng mikropono. "Loren?" Noon pa man ay gustong marinig ni Jordan na kumanta si Loren. Naniniwala siya na ang boses nito ay napakaganda. Habang nagde-date sila, madalas na malasing si Jordan sa boses niya. Nang hilingin niya kay Loren na kumanta para sa kanya noon, nahihiya siya at nadama niya na si Jordan ay isang profesional sa musika, kaya ang kanyang pagkanta ay hindi tumutugma sa kanyang mga pamantayan. Sa makatuwid, tumanggi siyang kumanta para sa kanya. Pero ngayon, mukhang malasing si Loren maya-maya. Maaari niyang samantalahin ang pagkakataon na kantahin si Loren at bigyang kasiyahan ang kanyang kuryosidad. Samantala, tumingin si Charleston kay Loren nang may paghingi ng tawad. "Loren, alam ko ang lahat ng nangyari. Kasalanan ni Jemmy ang panggulo. Inagaw kanya at dinala sa battlefield ng Syria. Pinilit pa nga niya kayo ni Jordan sa madilim na kwarto. Humihingi ako ng tawad sa ngalan ni Jemmy. Sana mapatawad mo siya." Itinaas ni Charleston ang kanyang baso. Sa kabila ng kanyang mataas na katayuan, siya ay nagkusa na humingi ng tawad sa kanyang apong babae. Mabilis na nagsalin ng alak si Loren at itinaas ang baso para i-toast siya. "Lolo, nakalimutan ko na ang bagay na yon." Nagmamadaling sabi ni Stefan, "Mr. Steele, please don't take it to heart. In my opinion, Jemmy wasn't out to humiliate Loren." Naisip niya siguro na magkatugma sina Loren at Jordan, kaya niya ginawa yon para magkaroon ng romantic opportunity. Speaking of which, we have to thank Jemmy. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magiging in-laws. Ang kanyang anak na babae ay ginahasa. Ngunit bilang ama, si Stefan ay talagang nagsasalita para kay Jemmy na nag-set up nito. May pagkakataon na magngangalit si Stefan sa galit nang marinig ang pangalang Jemmy. Pakiramdam niya ay gusto niyang tadtarin ang isang tao gamit ang kutsilyo. Ngunit pagkatapos, ang lalaking ng rape kay Loren ay nakaharap. Maging isang natatanging figura, at ang pamilya Steele ay mas makapangyarihan kaysa sa pamilya Howard. Higit sa lahat, si Loren ay umibig kay Jordan at namumuhay ng masaya ngayon. Sa makatuwid, walang sinuman ang nag-isip sa bagay na ito. Ngunit biglang naglabas ng galit si Jesse. Masyadong mapangahas si Jemmy. Ginawa niya talaga ang bagay na iyon kina Jordan at Loren. "Loren, huwag kang mag-alala. Pagbalik ni Jemmy, tuturuan ko siya ng leksyon para sa'yo." Ang tindi ng kanilang paghingi ng tawad kay Loren ay labis na naantig. Nang pumunta si Jess sa Villa para dumalo sa kasal ni Jordan, inimbestigahan niya si Loren at sinabing isa itong masamang babae na nakipagrelasyon sa ibang lalaki. Ang insidenteng iyon lang ang halos naging dahilan ng paghihiwalay ni na Jordan at Loren. Matapos maranasan ang pagtataksil ni Hailey, napakasensitibo ni Jordan sa mga ganoong bagay. Ngumiti si Jordan. "Huwag kang mag-alala, Jesse. Ginawa mo ang ginawa mo para sa ikabubuti ko." Alam ni Jordan na tulad niya, si Jesse ay niloko ni Jemmy. Itinaas ang kanyang baso, si Jesse ay nag-clink ng baso kay Jordan. Itinuro niya si Loren na kumakanta at nagkomento kay Jordan.
Mabait na babae si Lauren. Maganda siya at ang ganda ng pagkanta niya. Higit pa dun, mahal na mahal ka niya, kailangan mo siyang pahalagahan, maintindihan. Tumango si Jordan. Gagawin ko. Dalawang magkasunod na kanta ang kinanta ni Lauren. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng kaunting sakit at parang masusuka na siya. Dinala siya ni Jordan sa washroom at dinala pabalik sa kwarto nila para magpahinga. Sa dining hall, umalis din si Charleston. Bumalik din sila Jess at Yumi sa kanilang mga kwarto para magdamag. Tumayo ang tiyahin ni Jordan, ngunit bago ito umalis ay nagkusa si Stefan na habulin siya. Bahagyang namula ang mukha niya at parang batang kabado. Emma Steele. Mr. Howard, ano ang problema? Emma Steele, mahigit 20 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita, ngunit napakaganda mo pa rin. Maaari ba kitang makausap ng pribado? Samantala, sa kwarto ni Charleston. Pumunta si Jordan sa kwarto ng kanyang lolo matapos makatulog si Lauren. Lolo. Parang inaasahan niyang hahanapin siya ni Jordan, hindi pa natutulog si Charleston. Lolo, ano ang tingin mo kay Lauren? Si Charleston ay kumikinang. She's a very good girl. Pero, alam kong hindi siya ang babaeng pinakamamahal mo. Si Victoria yon, tama ba? Napabuntong hininga si Jordan. Lolo. Gusto kong tapusin ang misyon ng pagsasanay ng pamilya sa lalong madaling panahon at malaman kung bakit gustong hulihin ng pamilya namin ang ama ni Victoria noon. Gusto kong makita si Victoria sa lalong madaling panahon. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Pinakasalan ko si Lauren para malaman ang kinaroroonan ni Victoria. Inamin niyang nahulog na ang loob niya kay Lauren, pero ang taong nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya ay si Victoria pa rin. Kung tutuusin, si Victoria ang tumatabi sa kanya sa pinakamahihirap niyang araw. Lolo, natapos ko na ang aking pagsubok sa negosyo ngayon. Mayroon pa bang ibang mga misyon? Sinabi ni Charleston bilang tugon, Jordan, kakauwi mo lang. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa misyon sa loob ng ilang araw. Gumugol ka nitong ilang araw sa pagpapakita kay Lauren, at gumugol din ng ilang oras sa iyong ina. Natatakot ako na alis ka bukas kung bibigyan kita ng misyon ngayon. Tumango si Jordan. Sige lolo, magpahinga ka ng maaga. Babalik na ako sa kwarto ko. Kinaumagahan, natulala si Lauren. Matagal nang nagising si Jordan. Nakangiti siyang tumingin kay Lauren at sinabing, Diva, gising ka na sa wakas. Kinusot ni Lauren ang kanyang mga mata sa pagkalito. Ha? Sino ang diva? Sagot ni Jordan, ikaw, syempre. Hindi ko alam na magaling kang kumanta. Nagulat si Lauren. Kumanta ba ako kagabi? At halatang lasing siya ng sobra at walang ideya sa nangyari kagabi. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ginawa mo. Kinanta mo ang Cold Heart ni Dua Lipa at Elton John, pati na rin ang Easy on Me ni Adele. Kumanta ka at sumayaw. Sumayaw ka rin kasama ang lolo ko at nag-striptease dance ka pa. Hindi na kita napigilan. Mahal, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong passionate at unrestrained side. Natigilan si Lauren. Hindi niya alam kung nagbibiro si Jordan o hindi. Paglukso upang agawin ang duvet, dali-dali siyang gumapang sa ilalim ng mga takip, hindi nangahas na ipakita ang kanyang mukha. Ah! Hiyang-hiya ako na gusto ko nang magpakamatay. Ayoko nang mabuhay. Paano ko haharapin ang pamilya mo? Si Lauren ay palaging marangal at wastong anak ng isang maimpluwensyang pamilya. Ito ang unang pagkakataon niya sa bahay ng kanyang asawa, ngunit talagang ginawa niya ang isang bagay. Para siyang mamatay. Nakangiting pag-aliw sa kanya ni Jordan, Silly, nagbibiro ako. 2 kanta lang ang kinanta mo at hindi ka sumayaw. Sa totoo lang, ang galing-galing mong kumanta. Nirecord ko pa ito para sa'yo. Gusto mo bang mapanood? Hindi, sigaw ni Lauren mula sa ilalim ng mga takip. Umiling si Jordan. Alam niyang hindi maglalakas loob si Lauren na lumabas at makipagkita kahit kanino pansamantala. Nang oras na para sa tanghalian ay sa wakas ay lumabas si Lauren. Siya ay ganap na babae at hindi humipo ng anumang alak. Noong hapon, dinala ni Jordan si Lauren sa paligid ng kastilyo. Saktong pagdating nilang dalawa sa labas ng kastilyo at hinahangaan ang mga kakaibang taniman ng prutas, tumunog ang telepono ni Jordan. Hailey. Tumingin si Jordan sa screen at nakitang si Hailey ang tumatawag.
Dahil ayaw niyang sirain ni Hailey ang kanyang magandang kalooban, hindi siya sumagot. Gayunpaman, patuloy na tumatawag si Hailey. Walang choice si Jordan kundi sagutin ang tawag. Ano? Malamig na tanong ni Jordan, Jordan, saan ang bahay mo? Sinabi ni Jordan, bakit mo ito tinatanong? Sagot ni Hailey. Nakarating na ako sa England at nasa Trafalgar Square ako ngayon. Gusto kong pumunta sa bahay mo. Pwede mo ba akong sunduin? Ang mga salita ay hindi nakapagsalita kay Jordan. Hindi niya inaasahan na susundan siya ni Hailey sa England. Hindi na siya asawa ni Jordan. Bakit nandito pa siya? Diretsong sagot ni Jordan, ano ba ang tumatakbo sa isip mo? Bakit kita dadalhin sa bahay ko? Ituwid mo ito. Hindi mo na ako asawa. Divorce na tayo. Nangako nga si Jordan kay Hailey na dadalhin niya ito sa kastilyo para makipagkita sa kanyang lolo. Gayunpaman, noon ay mahal pa rin ni Jordan si Hailey. Ngayong nakilala na niya sina Victoria at Lauren, ang pag-ibig na dati niyang kinikimkim kay Hailey ay matagal nang nawala. Sabi ni Hailey, wala akong pakialam, sasama pa rin ako. Kung hindi ka dumating para sunduin ako, hihintayin kita sa plaza. Wala akong pupuntahan. Humalakhak si Jordan. Bahala ka. Manatili ka hanggat gusto mo. Hindi ako pumuntang mag-isa. Dinala ko dito ang anak natin. Nasa tabi ko ang anak natin. Kahit wala kang pakialam sa akin, sarili mong laman at dugo ang dapat mong pakialam, di ba? Ano? Galit na galit si Jordan. Hailey, ang bata-bata pa ng bata. Bakit hindi ka tumuloy sa bahay para alagaan? Bakit mo siya dinala dito? Salamat, Kuya Jess. Hindi na kailangang turuan siya ng leksyon. Napatawad ko na siya. Napatango si Charleston bilang kaluwagan. Lauren, isa pa. Dahil nasa England ka, gusto kitang opisyal na isama sa pamilya Steele. Simula ngayon, manugang ka na ng pamilya Steele at may karapatan kang magmana ng mga ari-arian namin. Napalitan ng ngiti ang galit na ekspresyon ni Jesse. Lauren, alam kong napakayaman ng sarili mong pamilya, pero ang yaman mo ay walang halaga kumpara sa amin. Ang yaman ng pamilya namin ay hindi maiisip. Congratulations. Napangiti din si Yumi. Congratulations, Lauren. Yee. Tuwang-tuwa din si Lauren. Sa wakas ay nakilala na siya bilang manugang ng pamilya Steele. Maaari siyang maisama sa pagpapatala ng kanyang pamilya at maging kwalipikadong magmana ng mga ari-arian ng pamilya. Hindi lahat ng babaeng nagpakasal kay Jordan ay pinagkalooban ng ganitong pribilehyo. Pagkatapos ng lahat, si Hailey ay hindi kinilala ng Steeles. Salamat, Lolo. Salamat, Kuya Jess at Sister Yumi. Sa kanyang kagalakan, dinampot ni Lauren ang kanyang baso ng alak at ininom ito sa isang lagok. Hey, Hailey. Wala nang oras si Jordan para pigilan siya. Akala niya ay tiyak na malalasing ang kanyang asawa ngayong gabi. Naman, habang nakikipag-chat siya sa lahat, si Lauren ay naging mas nakaka-relax at masayahin. Sinamantala ni Jordan ang pagkakataon na ibigay sa kanya ang mikropono. Mahal, dahil napakasaya mo ngayon, paano kung kumanta ka ng isang kanta para sa lahat? Kinuha ni Lauren ang mamahaling mikropono. Naman. Pati si Chloe ay nabigla. Kakanta si Mommy. Lihim na natuwa si Jordan. Napakaganda ng boses ni Lauren. Ang kanyang pagkanta ay tiyak na maakit ang mga tao hanggang mamatay. Hawak ang mikropono, tumayo si Lauren sa tabi ng hapagkainan. Bilang paggalang kay Charleston, pumili siya ng isang klasikong oldie. Sinabi niya, Lolo, kakantahin ko ang Imagine ni John Lennon para sa'yo. Nagsalita si Jordan. Hindi mo kailangang kumanta ng oldie. Kantahan mo lang ang paborito mong kanta ngayon. Napaisip sandali si Lauren. Ang paborito kong kanta ngayon. Ang paboritong kanta ni Lauren sa ngayon ay ang E Cold Heart nina Elton John at Dua Lipa. Napatingin si Lauren kay Jordan. Kakantahin ko ang Cold Heart nina Elton John at Dua Lipa. Hubby, pwede mo ba akong tugtugin? Alam ni Lauren na sanay si Jordan sa maraming instrumentong pamusika. Ang pagkanta ng akapela ay malinaw na hindi kasing husay ng pagkakaroon ng saliw ng musika. Gayunpaman, hindi gumalaw si Jordan sa kanyang kinaupuan. Ako ang young master dito, hindi ako magtataas ng kahit isang daliri. Hindi inaasahan ni Lauren na magiging parang spoiled young master si Jordan ngayong nakauwi na siya.
Karaniwan siyang nagluluto ng sarili niyang pagkain at nag-aayos ng sarili niyang kama sa bahay ni Lauren. Nalungkot si Lauren, walang choice at nagsimulang kumanta. Ito ay isang tanda ng tao kapag nagkamali. Ang ganda talaga ng boses ni Lauren. Agad na natigilan si Jordan at naalala niya ang lahat ng magagandang sandali na kasama niya ito. Gayunpaman, natahimik si Lauren pagkatapos kantahin ang isang pangungusap na yon. Ito ay dahil bigla siyang nakarinig ng mga tunog ng gitara at tambol. May naglalaro sa kanya. Gayunpaman, walang nakitang musikero si Lauren nang tingnan niya ang lugar. Curious si Lauren. Saan nanggaling ang musika? Ngumiti si Jordan. Silly Mrs., hindi mo pa naranasan ang mga pagsulong ng teknolohiya ng Stiles. Ang dahilan kung bakit hindi naglaro si Jordan para kay Lauren ay dahil mayroong naka-install na automated music system dito. Sa sandaling magsimulang kumanta si Lauren, agad na susuriin ng system ang kanta at magpapatugtog ng naangkop na accompaniment music. Hindi lamang iyon, ang sistema ay maaaring mapahusay pa ang boses ng mga awit at magdagdag ng mga espesyal na epekto. Ang Stiles ay ang tanging may hawak ng teknolohiyang ito ngayon. Kung ilalabas nila ang teknolohiyang ito sa merkado, 80% ng mga taong nagtrabaho sa mundo ng musika ay mawawalan ng trabaho. Kapag ang bango niya ay nananatili at malakas ang tukso. Malamig na puso, pinatigas mo. May mga bagay na mukhang mas maganda, baby. Dumaan lang Talagang napakasarap sa pandinig ang boses ni Lauren. Kasama ng malakas na sistema ng musika, ang kanyang pagkanta ay kasing ganda ng isang profesional na pag-record. Habang pinakikinggan niya ang kanta, muling lumitaw sa isip ni Jordan ang imahe ni Victoria. Nakasuot ng dominanteng business suit si Victoria. Naka-crossed ang kanyang mga paa at humihitit ng manipis na sigarilyo. Ang kanyang maharlika at kaakit-akit na ugali ay lumikha ng mga alon sa puso ni Jordan. Biglang lumapit si Jess. Nilagay niya ang isang kamay niya sa balikat ni Jordan habang may hawak na wine glass sa kabila. Jordan, naghinala na ako dati na nagsisinungaling ang asawa mo at muntik ka ng hiwalayan. Masyado akong pabaya. Hindi ko akalain na napakatuso ni Jamie at nahulog ako sa bitad niya. Patawarin mo ako, tama? Camden, ipinapayo ko sa iyo na huwag maging mapili. Kung hindi dahil sa mga tagubilin ni Mr. Jordan, natatakot ako na kahit anong uri ng sasakyan ang sakyan mo, wala kang karapatang pumasok sa tirahan ng Stiles. Saglit na natigilan si Hailey, hindi maintindihan kung bakit sasabihin yon ni Butler Frank. Ngunit muli, hindi siya pumunta dito para lang magpakitang gilas sa gintong karwahe. Siya ay may mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Kaya naman, hindi na siya nakipagtalo at pumasok na sa sasakyan. Nakarating sila sa Steel Castle. Oh my God! Napakagandang kastilyo. Nakatira ang pamilya ni Jordan sa isang kastilyo. Hindi niya sinabi sa akin noon. Baby, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan. Ito ang bahay ng iyong ama. Ito ang aming tahanan. Nakauwi na kami. Pagkababa, binuhat ni Hailey ang bata papasok sa kastilyo. Sa sandaling ito, lahat mula sa pamilya Steele ay naghihintay sa kanya sa isa sa mga bulwagan. Mr. Steele Sr., Mr. Jess, Mr. Jordan, Ms. Camden at ang kanyang anak ay dumating na. Pahayag ni Butler Frank habang naglalakad siya. Karga ni Hailey ang bata. Nang makita niya si Charleston, dali-dali siyang lumuhod sa lupa. Lolo, ako si Hailey, ang manugang na pinili ninyo at ng aking lolo. Sigaw ni Hailey habang nakaluhod sa lupa na nakakaawa. Lolo, ako ang pinili mo para maging apo mo. Dapat gusto mo ako, kaya sa napakaraming kandidato ang pinili mo. I'm sorry, Lolo. Nabigo kita. Please give me another chance. Magiging loyal ako kay Jordan. I swear. Hindi tanga si Hailey. Pinag-isipan niya itong mabuti. Ang Steeles ay isang napakalakas na pamilya, kaya dapat ay nagsagawa sila ng isang pangunahing proseso ng pagpili upang magpasya kung sino ang magpapakasal sa kanilang pamilya. Sa katunayan, totoo na maraming pagsisikap ang ginawa sa pagpili ng mapapangasawa ni Jordan noon. Napatingin si Charleston sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng personal. Dati, mga larawan lang ang nakikita niya at napagtanto niyang mas maganda siya sa totoong buhay. Kahit nanganak na si Hailey noon, hindi pa rin nagkakamali ang kanyang figura. Sabi ni Charleston, "Girl, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi naman ako ang pumili sa'yo para maging asawa ni Jordan noon.
Kapatid niya si Jemmy. Natigilan si Hailey. Akala niya siya ang pinili ni Charleston. Nagmamadaling sinabi ni Hailey, masarap ang panlasa ni Jemmy. Nabalitaan ko na pinili niya rin si Lauren. Pareho kaming outstanding ni Lauren. Siguradong hindi magiging mali ang paghatol ni Jemmy. Hindi nakaimik si Lauren. Hindi niya inaasahan na pupurihin siya ni Hailey. Sa pagkakataong ito, mumuso si Jesse. Hailey, isa ka lang ordinaryong babae mula sa isang third-rate na pamilya. Maaaring maganda ka, ngunit hindi ka karapat-dapat sa aming pamilyang Steele. Ito ang iyong pinakamalaking kapalaran na nagpasya si Jordan na pakasalan ka. Pero hindi mo alam kung paano siya pahalagahan. Hindi mo lang siya pinahirapan sa nakalipas na 3 taon, pinagtaksilan mo pa siya. Niloko mo ang kapatid ko. Sinaktan mo ang kapatid ko at pinahiya ang pamilya natin. How dare you come here today? Lolo, kailangan nating ipaghiganti si Jordan at parusahan ang masamang babaeng ito. Si Jess ay mukhang galit na galit, ngunit si Charleston ay nakasimangot. Bagamat kinasusuklaman niya ang mga babaeng tulad ni Hailey, hinayaan niyang pakasalan siya ni Jordan bilang bahagi ng kanyang pagsasanay sa karakter. Inasahan ni Charleston ang magiging resulta. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mamahalin ni Jordan si Hailey nang labis na nadurog ang kanyang puso. Tumingin si Charleston kay Jordan at nagtanong, Jordan, sabihin mo sa amin kung paano mo gustong parusahan namin si Hailey para mailabas mo ang iyong galit. Napatingin si Jordan kay Hailey na nakaluhod sa lupa. Pagkatapos ng lahat, 3 taon na silang mag-asawa. Ayaw niyang maging masyadong malupit. Kung talagang gusto niya itong parusahan, ginawa na niya ito pagkatapos marinig ang recording ng rescue niya kay Tyler. Sa totoo lang, maraming lalaki ang pumatay sa kanilang mga asawa dahil sa mga ganitong bagay. Ayaw ni Jordan na maging isang malupit na mamamatay tao tulad ng mga lalaking iyon. Kung wala ng pag-ibig, maghiwalay na lang sila. Tumingin si Jordan kay Charleston. Susunod ako sa anumang sasabihin ni Lolo. Masasabi ni Charleston na hinugasan na ni Jordan ang kanyang mga kamay kay Hailey. Walang tunay na pangangailangan para sa paghihiganti. Sinabi ni Charleston, pinagtaksilan mo ang aking apo dahil wala siyang pera. Ang pinakamabuting parusa para sa iyo ngayon ay pagsisisi. Mabubuhay ka sa panghihinayang sa buong buhay mo at hindi na magiging masaya muli. Hailey, iwan mo na ang bata. Pwede ka nang umalis. Histeryosong sumigaw si Hailey, hindi. Lolo, huwag mo akong itaboy. Maaari mo akong parusahan kahit anong gusto mo. Huwag mo akong itaboy at huwag mo akong hayaang mahiwalay sa aking anak. Pakiusap. Habang humahagulgol si Hailey ay palihim niyang ibinaon ang kanyang mga kuko sa katawan ng bata. Agad na umiyak ang bata sa sakit. Nagmamadaling suyuin ni Hailey ang anak. Habang tinatapik-tapik niya ang bata, sinabi niya, Baby, huwag kang umiyak. Sabi ni Lolo, naglalaro lang daw siya. Hindi tayo paghihiwalayin ni Lolo. Hindi aalis si Mommy. Papalakihin ka ni Mommy kasama si Daddy. Gaano man kasama ang isang babae, ang tanawin ng isang ina kasama ang kanyang anak ay makakakuha ng simpatya ng mga nanonood. Jeep ni Jess. Lolo, hindi namin siya papayagang umalis ng ganun-ganun lang. Madali lang siyang umalis. Dahil gusto niyang manatili dito, bakit hindi natin siya hayaang maging kasambahay sa Steel Castle? Kaya niyang magdilig ng mga halaman, magwalis at maglinis ng mga palikuran. Si Hailey ay isang walang kabuluhang babae na palaging nararamdaman na siya ay nasa matataas na klase. Kung hihilingin sa kanya na gawin ang mga bagay na yon, tiyak na mapapahiya siya. Ano? Maging maid sa pamilya Steele. Natigilan si Hailey. Ang pangarap niya ay maging manugang ng pamilya Steele. Noon, insulto na sa kanya ang paghiling sa kanya na makipag-blind date sa apo ni Butler Frank. Ngayon, gusto nila siyang maglinis ng bahay. Napangiti si Jess. Ano? Hindi ka payag? Kung ayaw mo, iwan mo ang bata at mawala ka. Hindi ka namin pipigilan. Napakagatlabi si Hailey. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan. Siya ay nagkaroon ng mataas na katayuan sa loob ng 3 taon nang siya ay ikinasal kay Jordan. Siya ay pinaglingkuran na parang siya ay isang bata, mayaman na supling. Pero ngayon, gusto nilang pagsilbihan niya sina Jordan at Lauren. Gaano katagal? Tanong ni Hailey. Hindi bababa sa 1 buwan, sabi ni Jess. Sige, payag ako. Pumayag talaga si Hailey sa hiling ni Jess.
Lumapit si Jordan at sinabi kay Hailey. Mapilit si Hailey. Anyway, dinala ko na ang bata dito. Gusto kong makita ang lolo mo. Halika at sunduin mo ako dali. Napansin ni Loren na naka-floral dress na galit si Jordan. Tanong niya sa mahinang boses, "Hubby, what's wrong?" Tinakpan ni Jordan ang receiver at sinabi kay Loren, si Hailey. Dinala niya ang bata sa England. Ha? Nagulat si Loren. Sabi ni Jordan, ganun din may plano ang pamilya ko na dalhin ang bata dito. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang istorbohin tayo ni Hailey. Pagkatapos makipag-usap kay Loren, bumalik si Jordan sa tawag. Sige, maghintay ka sa plaza. May ipapadala ako ngayon. Tuwang-tuwa si Hailey. Jordan, gusto kong ipadala mo ang gintong karwahe na sinakyan niyo ni Loren. Gusto kong kunin ang gintong karwahe. Sa mahabang biyahe patungong England, pinagpapantasyahan ni Hailey ang pagsakay sa gintong karwahe at hinahangaan siya ng mga dumadaan. Ang mga walang kabuluhang babae na tulad niya ay mahilig magpantasya sa mga ganitong eksena. Pakiramdam niya sa kanyang kagandahan, tiyak na magiging top trending topic din siya sa social media. Ipaalam sa netizens na ang number 1 beauty sa VIA ay hindi si Loren, kundi si Hailey. Galit na ganti ni Jordan, Hailey, nababaliw ka na ba? 3 beses mo akong niloko noong kasama kita. May pisngi ka pa para hilingin na makita ang lolo ko. Hindi lang yan, naglakas loob ka pang mag-demand na maupo sa gintong karwahe ng pamilya natin. Karapat-dapat ka ba? Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabaliw si Hailey. Ang sinumang lalaki at ang kanyang pamilya ay ituturing ang isang babae na kumilos tulad ni Hailey bilang kanilang paunahing kaaway. Pero ngayon, naglakas loob na talaga si Hailey na i-demand na makipagkita sa pamilya ni Jordan. Hindi ba siya natatakot na bugbugin hanggang mamatay ng mga stile? Dahil narito ako upang makita ang iyong pamilya, natural akong handa. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Halika at sunduin mo ako. Kung gaano katagal ang iyong pag-antala, ang iyong anak ay kailangang tumayo dito. Yun lang, madaling sagot ni Hailey. With that, ibinaba na ni Hailey ang telepono. Itong dise. Galit na galit si Jordan. Kanina pa niya hinahangaan ang mga bulaklak at prutas sa hardin at kakahuyan nang maistorbo siya sa biglaang pagtawag ni Hailey. Hubby, anong sabi ni Hailey? Nag-aalalang tanong ni Loren. Galit na sabi ni Jordan, gustong sumakay ng babaeng iyon sa ginintuang karwahe na kinuha namin kagabi. Talagang hinahangaan ko ang kanyang lakas ng loob. Nagpunta siya hanggang England para lang sumakay sa ginintuang karwahe ng aming pamilya. Alam din ni Loren na si Hailey ay isang conceited at mababaw na babae. Napaka-vain at impulsive ni Hailey. Hindi niya iniisip ang kahihinatnan ng kanyang mga kilos. Tiyak na nakita niya ang mga larawan namin kahapon at nakaramdam siya ng sobrang inggit. Dapat din niyang pagsisihan ang paghihiwalay sa'yo. Kung tutuusin, kung hindi kayo naghiwalay, siya ang nakaupo sa karwahe kahapon. Baka sa mukha ni Jordan ang pagngisi. I have to thank her for her extramarital affair. Kung hindi, hindi kami magkakasama. Sa pagkakataong ito, magkahawak kamay na naglakad sina Jess at Yumi. Jordan, what's wrong? Narinig kong nagmumura ka sa malayo. Tanong ni Jess habang naglalakad. Hello Jess, Yumi, bati ni na Jordan at Loren sa papalapit na mag-asawa. Sinabi ni Jordan, kakarating lang ng aking dating asawa, si Hailey, sa England kasama ang aming anak. Hiniling niya na pumunta sa aming lugar at pinasundo ko siya sa gintong karwahe. Hindi nakaimik si Jess. What? That YTA betrayed you and humiliated our family. How dare she come to our house? Talagang naglakas loob siyang humiling na maupo sa ginintuang karwahe ng aming pamilya. Anong biro? Bukod sa pamilya Steele, wala pang 10 tao sa mundo ang kwalipikadong sumakay sa gintong karwahe na iyon. Siya ay isa lamang maluwag na babae mula sa isang third-rate na pamilya. Anong karapatan niyang umupo dito? Ayaw din iumi kay Hailey. Tama, Jordan. Huwag mo siyang pansinin. Sinabi ni Jordan, tiyak na hindi ko siya papapasukin sa aming bahay. Gayunpaman, dahil dinala niya ang aming anak dito, kukunin ko si Dragon upang dalhin ang bata kay Lolo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jesse nang marinig ang pangalang Dragon. Si Jesse ang panganay na anak, habang si Dragon ang pinakamalakas sa mga talentong sinanay ng Steeles. Sa tama, ang Dragon ay dapat na itinalaga kay Jess.
Ngunit pinili ni Charleston na italaga si Dragon sa Jordan. Sabi ni Jess, Jordan, hindi na kailangang guluhin si Dragon. Ipapasyal ko si Butler Frank. Hayaan mo lang na sumama ang EDA na yon. Dati sa VIA, ayokong gumawa ng gulo, kaya hindi ako nanindigan para sa'yo. Ngayong nagkusa na siya na pumunta sa ating teritoryo, tiyak na hahanapin ko ang hustisya para sa iyo at tuturuan ko siya ng leksyon. Bahagyang nakaramdam ng simpatya si Jordan nang marinig iyon. Sa totoo lang, bagamat kinasusuklaman ni Jordan si Hailey, sila ay minsang nagmahalan. Bukod dito, nakaganti na siya sa kanya. Hindi niya naisip na bugbugin si Hailey o turuan ito ng leksyon. Dahil nakaraan na ang lahat, ayaw nang sayangin ni Jordan ang kanyang lakas sa babaeng ito. Sir. Jesse, magsasalita na sana si Jordan nang inabot ni Jesse ang kamay niya. Jordan, alam kong mahina ang loob mo. Ipaubaya mo ito sa amin ni Lolo. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Dahil doon, tinawagan ni Jess si Butler Frank at hiniling na sunduin si Hailey sa kanyang lumang Bentley. Makalipas ang kalahating oras sa Trafalgar Square. Hawak ni Hailey ang isang pram sa isang kamay at ang kanyang telepono sa kabilang kamay, kumukuha ng mga larawan ng mga tao sa plaza. Sa sandaling iyon, kumukuha siya ng mga larawan ng isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang na nagpapakain ng mga kalapati. Nakilala niya ang mag-asawa dahil medyo sikat silang mga artista noon sa VIA. Ang ganda ng lugar na ito. Nakikita ko ang mga celebrity kahit nakatayo lang sa ilang pampublikong lugar. Gusto ko ang lugar na ito. Sa sandaling ito, lumakad si Butler Frank. Butler Frank! Nandito ka na. Tuwang-tuwa si Hailey na makita si Butler Frank. Camden, nagkita ulit tayo. Dati, inayos ni Jordan si Hailey na makipag-blind date sa apo ni Butler Frank, pero bigla na lang siyang nagalit. Magalang na sabi ni Hailey, Butler Frank, ang ganda mo. Kamusta ang apo mo? Mas maganda ba ang binti niya? Sumagot si Butler Frank. Salamat sa pag-aalala mo. Ayos lang siya. Sumunod ka sa akin. CJ. Sinundan ni Hailey si Butler Frank sa Coats. Nang makitang ito ay isang matandang Bentley at hindi ang marangyang ginintuang karwahe, agad na nalungkot si Hailey. Bakit kotse? Gusto kong umupo sa ginintuang karwahe. Siya rin ang sinakyan ni Loren kahapon. Tanong ni Hailey. Ngumiti si Butler Frank. Palagi niyang nararamdaman na mas mataas siya sa iyo at sa tingin niya ay mas maganda siya kaysa sa iyo. Sa pagkakaalam ko sa kanya, kung sinasadya mong galitin siya, mag-iisa siyang tatadyakan sa galit. Hinawakan ni Loren ang kanyang buhok at ibinaba ang kanyang ulo para makaiwas sa isang nakalaylay na sanga. Napangiti siya. Hindi ako ganoong klaseng babae. Saka sa tingin ko mahal na mahal ka pa rin niya. Noong hinahabol niya si Brad, nagustuhan siya ng nanay ko. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago niya makuha ang pag-apruba ng aming pamilya at maging asawa ni Brad. Sa totoo lang, sapat na para sa kanya ang kayamanan at katayuan ng pamilya Howard. Kung materyal na bagay lang ang hinahabol niya, hindi na niya kailangang iwan si Brad at ipagsapalaran ang lahat para lang pumunta rito para mahanap ka. Gusto ka pa rin niya. Naalala ni Jordan ang sinabi ni Hailey nang makausap niya ito sa concert ng kanta. Komento ni Jordan. Mahal niya ang pera at gusto niya pa rin ako. Ngunit pumunta siya sa England dahil dapat ay mayroon siya ngayon. Pakiramdam niya ay niloko siya. Tumango si Loren. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Inilabas niya ang kanyang telepono, nakita niyang ang kanyang ina, si Marisa. Hello, nanay. Tanong ni Marisa, anak, nasaan ka? Kasama mo ba si Jordan? Sumagot si Loren, naglalakad kami ni Jordan sa kanyang taniman ng prutas. Sabi ni Marisa, oh, okay. Sabihin kay Jordan na ipadala ang ginintuang karwahe ng kanyang pamilya para sunduin ako at ilang kaibigan sa airport. Natigilan si Loren. Nay, nasa England ka. Hindi ba sinabi ni Jordan na huwag kang sumama? Bakit bigla kang Galit na sabi ni Marisa, unfilial child. Do you think you are not my daughter anymore just because you married Jordan? How dare you speak up for him? Hindi ako makakapunta dahil lang sa hindi niya ako pinayagan. Bilang nanay mo, ano bang masama kung pumunta ako sa mga biyenan? Tinanong ni Jordan si Loren, ang iyong ina. Awkward na tumango si Loren. Paumanhin, pumunta siya sa England. Ngumiti si Jordan. Ayos lang.
Tutal nanay mo naman siya at biyenan ko. Hindi ko siya pinayagan kanina dahil nagalit ako sa kanya dahil sa pagpili niya ng bagong asawa para sa'yo. Dahil nandito siya, hayaan mo siyang pumunta. Halika, ibigay mo sa akin ang telepono. Medyo magalang si Jordan. Bagamat hindi siya naging maayos sa kanyang biyenan, hindi siya maaaring maging masyadong walang puso. Kinuha ni Jordan ang phone. Nanay. Nagulat si Marisa. Jordan. Pumunta ako sa England para bisitahin ka. Nasa airport ako ngayon. Pwede ka bang magpadala ng sundo sa akin? Sabi ni Jordan, sige, ako mismo ang magdadrive papunta sa airport para sunduin ka. Sabi ni Marisa, Jordan, huwag kang magmaneho. Gusto kong sumakay sa ginintuang karwahe ng pamilya mo. Okay lang ba? Nasa dilema si Jordan. Naman, pero mabagal ang karwahe. Napakalayo nito sa airport. Maghihintay ka ng matagal. Napangiti si Marisa at sinabing, ayos lang. Madali naman nating libangin ang sarili natin pansamantala. Di bale maghintay pa tayo ng 1 o 2 oras. Haha. Kami? Nataranta si Jordan, hindi ba nag-iisa si Marisa? O nandito rin si Brad? Sabi ni Marisa, naku, ilan lang sa mga kaibigan ko. Lahat sila ay matambok. Ilang tao ang kasya sa ginintuang karwahe mo? Sa palagay ko hindi pa sapat ang isa. Bakit hindi mo hanapin ang reyna ng Inglaterra at humiram ng isa pa? 2 gintong karwahe ang dadalhin natin. Tiyak na ito ay magiging mas maharlika. Nagsimulang magalit si Jordan. Nay, bukod sa maharlikang pamilya, tanging ang mga pinuno ng malalaking bansa ang kwalipikadong umupo sa ginintuang karwahe ng reyna ng Inglaterra. Ako mismo ay hindi kwalipikadong umupo sa karwaheng iyon. Gayon din ang ginintuang karwahe ng pamilya Steele. Kung ang pagtulak ay dumating sa pagtulak, maaari kitang ituring na bahagi ng pamilya Steele, kaya pumayag akong sumakay ka. Kung tungkol sa iyong mga kaibigan, wala silang karapatang umupo sa ginintuang karwahe ng aming pamilya. Ang 2 gintong karwahe ay ginawa ng parehong mga manggagawa at halos magkapareho. Tanging ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ang may karapatang maupo sa loob. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Marisa. Pakiramdam niya ay dahil ito ay kabilang sa pamilya Steele, maaari siyang humiling ng sinuman na maupo sa loob. Pakiramdam niya ay nagiging maliit si Jordan. Jordan, hindi ba ito ay isang karwahe na pagmamay-ari ng iyong pamilya? Ang aking mga kaibigan ay lahat ng mayayaman at makapangyarihang sosyalidad. Paano sila hindi kwalipikadong umupo dito? Sinabi ni Jordan, Nay, hindi mo talaga naintindihan ang kahulugan sa likod ng gintong karwahe. Alam mo ba kung gaano kalaki ang isang puwersa ng pulisya na ipapakalat upang protektahan ang ginintuang karwahe? Pati ang militar ay kasali. Ang iyong mga kaibigan ay mga ordinaryong sibilyan lamang. Kung pakilusin ko ang English Police at Military Forces para lamang sa ilang mga kaibigan mo, paano mo inaasahan na ipapaliwanag ko ito sa punong ministro at sa maharlikang pamilya? Anyway, the golden carriage is a no-go. Kung gusto mo, susunduin kita sa isang Bentley. Galit na sagot ni Marisa, who cares about your Bentley? Illy family also have a Bentley. You useless son-in-law. Pag-uwi mo, kumain ka at umiinom ng pagkain ng pamilya ko, tumuloy ka sa bahay ng anak ko, at nagmamaneho ng kotse ng anak ko. Hindi man lang ako nagreklamo tungkol sa lahat ng iyon. Ngayong nasa teritoryo mo na tayo, hindi ko man lang magagamit ang karwahe mo. Paano ko ito ipapaliwanag sa mga kaibigan ko? Bastos, hindi na ako pupunta sa bahay mo. Hindi mo na ako kailangang sunduin. Hailey, umalis ka na. Buong buhay mo ay ipinagmamalaki mo. Hindi ka man lang marunong magluto o maglaba ng damit. Hindi mo kayang gawin ang trabaho ng isang kasambahay. Niyakap ng mahigpit ni Hailey ang anak sa takot na baka agawin siya ni Jordan. Hindi ako alis. Ito ang parusa ko sa paggawa ng mali. Pagnilayan ko ang sarili ko ngayong buwan at babayaran ko ang pananakit na naidulot ko sa iyo. Jordan, sana mabigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa iyo. Sana makita mo na gusto ko talagang magbago. Umiling si Jordan. Hailey, hindi mahalaga kung magbago ka o hindi. Tapos na sa pagitan natin. Impossible. Si Hailey ay nagpapakasawa sa isang pantasya. Hindi man lang alam ni Jordan kung paano mahahati ang sarili nila Lauren at Victoria ngayon. At akala niya makakasama siya.
Mas pipiliin ni Jordan ang nakababatang kapatid ni Victoria, si Emily, kaysa piliin si Hailey. Dinala ni Butler Frank si Hailey upang maging pamilyar sa lugar at sa kanyang mga tungkulin. Tinawag ni Charleston si Jess sa kanyang silid. Pumunta si Jess sa likuran niya at nakangiting nagtanong, "Lolo, may gusto ka bang gawin ko?" Tanong ni Charleston na may mahigpit na ekspresyon, "Jess, bakit mo sinasadyang itago si Hailey sa bahay namin?" Agad namang nawala ang ngiti ni Jess. Sa katunayan, nakikita ni Charleston sa pamamagitan niya. Hiniling niya kay Hailey na maging lingkod ng Steeles hindi lang para parusahan siya o ipaghiganti si Jordan. Ang tunay niyang motibo ay panatilihin si Hailey sa Steel Castle. Seryosong sabi ni Jess, "Hindi ko alam kung nabanggit na ito sa iyo ni Butler Frank dati. Pakiramdam ko ay napakahina ang nagawa ni Jordan sa emosyonal at pagsubok sa karakter. Isang babaeng katulad ni Hailey ang nagawang mawala sa kanya ang pagiging makatuwiran at gumawa ng napakaraming mapusok na mga bagay. Paano ko mapagkakatiwalaan si Jordan sa malaking responsibilidad na dalhin ang sikreto ng aming pamilya? Kaya't pinili kong hayaan si Hailey na manatili. Gusto kong makasama siya muli ni Jordan para ipagpatuloy ang paghahasa ng kanyang pagkatao. Hayaan mo na naman si Hailey sa paligid ng Jordan." Kumunot ang noo ni Charleston. Si Hailey talaga ang pinakaangkop na kandidato para mahasa ang karakter ni Jordan. Hindi masyadong matagumpay ang pagsubok sa emosyonal at karakter ni Jordan. Gayunpaman, labis na sinaktan ni Hailey si Jordan. Hindi ba masyadong malupit na hayaan siyang makita siya sa lahat ng oras? Sinabi ni Jesse, "Lolo, sa pamamagitan lamang ng pagtitiis sa ganitong uri ng hindi mabata na karanasan ay malilinang ng isang tao ang isang katatagan na higit sa karamihan ng mga ordinaryong tao. Mula noong bata pa kami, lagi mo kaming tinuruan na matapang na harapin ang mga bagay na hindi pinangarap ng mga ordinaryong tao." Si Jamie at Jordan ay sumailalim sa lahat ng uri ng pagsasanay mula noong kami ay bata pa. Pagkatapos naming lumaki, pumunta kami sa iba't ibang bahagi ng mundo upang magsanay. Hindi kami nagkaroon ng malalim na relasyon sa aming mga magulang. Noong una, naiinggit ako sa mga ordinaryong bata. Naiinggit ako na makakasama nila ang kanilang mga magulang araw-araw. Gayunpaman, nang maglaon, pagkatapos kong malaman ang tungkol sa sikreto ng aming pamilya, naunawaan ko ang mabuting intensyon ni Lolo. "Lolo, para maging mas kapansin-pansin at mas mature na kapalit si Jordan, kailangan nating maging malupit sa kanya. Saka lang niya maaako ang malaking responsibilidad sa hinaharap." Napabuntong hininga si Charleston. Mukhang hindi niya kayang pabulaanan si Jesse. "Isantabi muna natin ang bagay na ito. Hayaan mo akong pag-isipan ito." "Lolo." Sa sandaling iyon, magkahawak kamay sina Jordan at Lauren habang pabalik sila sa fruit grove sa labas ng kastilyo upang humanga sa mga kakaibang prutas. Tanong ni Jordan, "Honey, sa kastilyo din titira si Hailey. Naiinis ka ba niyan?" Umiling si Lauren. "Hindi, alam kong hindi mo na siya mahal. Hindi ako nag-aalala na palihim mong makilala siya sa likod ko, hehe." Ngumiti si Jordan. "I wouldn't do such thing with her. Honey, kung mayroon kang maruming damit o anumang kailangan mo sa hinaharap, sabihin mo lang sa kanya na gawin ito.